Kahit nanalo ang San Miguel Beer kontra dito sa Meralco Bulls, meron pa rin mga tumitingin na baka kailangan pa rin palitan si Ivan Asca. Oo, maganda ang pinakita niya talaga doon sa game. Pero ang tanong, ito ba ang klase ng import na kayang sumabay dito sa Tyler Bay, ditong Magnolia Chicken Templados at dito kay Tony Bishop o kaya kay Justin Brownlee kapag dumating na o natapos na yung kanyang suspension? Ibig sabihin, mahusay nga ito si Ivan Asca. Pero ito ba ang klase ng import na kayang magdala sa SMB sa finals at kampyonato? Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil kailangan natin tandaan dito sa conference na to nandiyan pa si Ronde Hollis Jefferson ng TNT. Yung bang skill set itong si Ivan Asca ay sasapat kapag nakaharap na natin yung mga bigating teams sa playoffs? Iyan ang tanong ng management. So tignan natin ang mangyayari. Ang isa sa pwede raw tignan ngayon ng SMB ay ang pagkuha dito kay Terrence Jones. Siyempre ang rights niyan ay nandito sa TNT Tropang Giga, pero hindi naman yan magiging problema kung si Tony Bishop nga ang rights nasa Meralco nakuha ng Ginebra. Bakit hindi makukuha ng SMB itong si Terrence Jones? At kontento naman obviously ang TNT do sa import nila na si Ronde Hollis Jefferson. So baka pakawala na nila itong si Terrence. Kung sakaling makuha ng SMB ito si Terrence Jones, magiging sa tingin ng karamihan ito ay upgrade kumpara dito kay Ivan Asca. So tignan natin kung ito nga ay mangyayari. Pero ang maliwanag dito, itong San Miguel Beer ay tinitignan ang lahat ng posibilidad para lalong mapalakas yung kanilang lineup dahil napakarami ng mga injured players nila ngayon. So tignan natin kung itong SNB ay gagawa ng hakbang para makakuha ng mas dominating pa na import. Lalo na at hindi pa alam kung kailan makababalik yung napakarami nila ng mga injured players. Sinuspinde ng PBA ang referee na hindi tumawag ng foul doon sa pagsiko ni Cliff Hodge dito kay Keith Jimenez. Sa ngayon kasi base doon sa original na interpretasyon, aksidente raw yung nangyari dito dahil nagre-rebound ito si Cliff Hodge at tumalon din si Keith Jimenez. Pero sa pagsuspinde ng referee doon sa nangyari, ibig niya sabihin sa tingin ng PBA dapat merong foul doon. At kung tumama yung siko nga, at dahil nga tumama yung siko ni Cliff Hodge dito kay Keith Jimenez, dapat siguro tignan din ng PBA kung pwedeng masuspend ito si Cliff Hodge. Dahil kung sa tingin ng PBA ay hindi aksidente yung pagsiko ni Cliff Hodge dito, dapat yon ay flagrant foul at merong suspension na nangyari. So tignan natin kung ano mangyayari dito. Ang alam lang ng karamihan, ito si Cliff Hodge, hindi ito unang pagkakataon na nakasakit siya ng player. Marami nga nagsasabing masyado raw physical ang laro nitong si Cliff Hodge. At hindi rin si Keith Jimenez ang natamaan nito kung hindi marami ng iba. So tignan natin kung magiging desisyon ng PBA dito kung sususpindihin nga itong si Cliff Hodge doon sa nangyari. Ang alam lang natin, dumarami yung mga referee na sinususpindi ng PBA. Una yung sa terra firma kontra NLEX dahil doon sa pagtawag ng foul sa terra firma kahit hindi naman dapat. Pangalawa yung sa laban ng Ginebra at Magnolia. At ito naman pangatlo, dito sa nangyari dito nga kay Cliff Hodge at kay Keith Jimenez. Tignan natin kung ano ang gagawin ng PBA para sa mga susunod pang hakbang dahil dumarami yung mga ganitong kaso ng mga referee na hindi natatawagan ng foul yung karapat-dapat. At ito kay Cliff Hodge naman, hindi pa natin alam kung ito ay masususpindi nga. Pero siguro baka dapat na nga gumawa ng aksyon dyan ng PBA sa masyadong physical na mga player. Nako, mukhang medyo bad news ito dito sa Barangay Ginebra dahil baka matagalan pa yung recovery nitong si Jeremiah Gray. Alam natin kasi kapag ACL injury, usually 6 to 8 months ay nakaka-recover na yung player. Pero itong si Jeremiah Gray kasi hindi lang ACL, PCL at MCL pa sabay-sabay. So baka umabot ng 12 months na hindi makapaglaro o isang taon itong si Jeremiah Gray. At syempre pagkatapos nun, hindi naman yan kaagad-agad ibabalik ng Barangay Ginebra. Sabihin na natin na after 12 months o isang taon naka-fully recover na siya. Syempre hindi yan kaagad-agad ipapasok sa game. Kinakailangan muna yan na magkaroon ng rehabilitation at unti-unting ibalik sa kondisyon yung katawan niya. Kailangan paunti-unti ang practice, pa-shooting muna, walang contact. Pagkatapos mag-i-improve yung mobility niya
At syempre hanggang magka-regular practice at pwede nang maglaro sa game pero konting minuto lamang. So ibig sabihin napakahabang proseso bago makabalik itong si Jeremiah Gray. At iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong Barangay Ginebra kung ano ang dapat gawin. Siyempre bata pa to si Jeremiah kaya iyan ang tinitignan nilang isang advantage dito na pwede pa siya makarecover. Pero kailangan tignan din natin yung nangyari na minsan kapag nagkaka-ACL ang player baka maulit. Ito si Jeremiah Gray, pangalawang ACL na niya yan. At nakita nga natin si Kevin Alas, pangatlo na nangyari. Wala naman siyempre si Shaten ang gusto na magkaroon ng pangatlong ACL itong si Jeremiah Gray. Pero kung ikaw ang Ginebra, kailangan i-consider mo rin yung future ng team mo at kung magdedepende ka sa isang katulad ni Gray na nagiging injury prone na. So iyan ngayon ang matinding pinag-aaralan ng Barangay Ginebra kung ano ang gagawin talaga dito kay Jeremiah Gray. Ang TNT Tropang Giga ngayon ay naghahanap ng mga wingmen na pwedeng pumalit dito kay RR Pugoy dahil hindi pa natin alam kung kailan ito makapabalik. Sa ngayon, ang TNT alam natin may problema sa point guard pagdating dito kay Mikey Williams dahil mukhang wala pang kasiguraduhan kung paano ito mare-resolve talaga. Ang maliwanag dito, itong TNT ngayon ay naghahanap ng mga panibagong players na pwedeng idagdag dito sa kanilang lineup. Alam nila na hindi sasapat itong si Jason Castro at si Ronde Hollis Jefferson lamang. At hindi lang dito sa Commissioner's Cup sila tumitingin kung hindi maski na sa Philippine Cup. Ang isang naging problema ng TNT, yung injury dito kay Kevin Alas dahil siya sana ang kukunin nilang point guard na pampalit dito para kay Mikey Williams. Yung trade ka kay kasama din ang Converge at Meralco, hindi na matutuloy dahil naka-ACL ito si Alas. So kailangan humanap ngayon ng TNT ng ibang players na pwede nilang idagdag. Pagdating naman dito sa wings, dyan din sila naghahanap kung sino ang pwede nilang makuha. Of course, nandiyan si Christian David dito sa Blackwater Bossing. At tinitignan din nila yung iba pang players na nandyan sa Meralco at NLEX na pwede nilang kunin bilang small forward. Dahil nangangailangan talaga ang katropa ngayon. Plus of course, alam natin yung sitwasyon doon sa center nila. Ito si Poy Era, matagal na rin daw dapat na trade yan. Ang problema nga lang, nagka-injury din. At 8 months itong mawawala. So yan ang dahilan kung bakit yung paglipat ni Brandon Rosser ay hindi matuloy-tuloy. Ibig sabihin nito marami talagang kailangan intindihin ngayon ang TNT Tropang Giga pagdating sa mga injuries. So yan ang kailangan nila ngayong asigasuhin talaga. At habang inaayos yung kontrata ni Mikey, ito naman kay RR Pugoy. Medyo mahirap talagang palitan yan. Dahil kahit maraming small forwards dito sa PBA, pagdating naman sa skill set, mahirap makahanap ng katulad nitong si RR Pugoy. Shout out kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Romeo Conchada, JJ Sibung, pinabati din natin si Jonald Malyari, Joseph Pineda, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, Donel Santiago, Jason Mendoza, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Ireneo Salangsang, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, RG Bueno at Dalina family, Katsakino Dukusin, Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family at si Ronald Berbosidad.